Okay. So, way back. Old Testament muna tayo, ha? Okay, Old Testament. Amen. So, bali 1992, ako dumating sa Saudi. So, ito si Brother Jolie. Medyo kapatid ko pala to. Kalimutan mo kuya mo yan? Lagi katanda. So, bali ang nangyari doon, 1992, dumating ako dito July. Siya na ang nag-share sa akin. Tinanggap ko ng Panginoon. Katulad din sa inyo, bali wala lang. So, after ng 2 years, mga 3 years, so, ako na ang kasama niya, mag-vacation siya. Ako nang nakano doon sa church, gaya din dito sa... Apology. Siya ang sentro, huwag ako. Hindi kasi ako man siya nasabi, upo ka tayo. Okay. So sa madaling salita, bali siya ang ano doon sa una para yung pangalan niya ngayon na LPCF, dati Couples and Friends Christian Fellowship. Nagmula pa talaga sa DCH, Damam Christian Fellowship, DCF pala. 1985 ata, nung umpisa, 1992 dumating ako. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na nakauwi sa atin noon. Si Pastor John, na-meet ko to si Pastor John. Ito yung sinasabi ko, sinusundo ko doon sa 4th floor. Hindi pa siya pastor ng brother, mga brother. Brother pala dati. Mga pasaway. Kasi ako sa transport. Ito yung tumatago pagdating ko doon. Tumatago. Alas tres kasi gawain namin doon. Yung kanta namin doon. Nakarolyo. Ano lang, Manila paper. Manila paper talaga. Isa lang guitar. Tuba ito pag magpasok doon. One by one. One by one. Tuba ito sa mga nagkat. Pag sinundo ko to, nawawala yan. Pag sinabi ko ate sa gawain, at kung minsan naman maabutan ko, pagdating ko doon, hindi pa yan ready. Nanonood pa ng Betamax. Balik na niya kay ano. Kaya Brother Jordan, so palit-tuloy-tuloy. Pero bago ako dumating doon, siya din talagang nandun sa church. Siyang iniwan sa kanya yung church. So bali, siya ang naka-experience ilang huli ka? Dalawa? Dalawa ka na sa huli? Mutawa? Oh, dalawa ata siya. Ako wala. Praise God. So, proud ka pa. Oh, praise God ata yun nga, no? Bali, tuloy-tuloy na yon. Tapos nagpakasyon siya. Nagpahinga sa Pilipinas. Kaya kasabi nga ako ang mas mahaba sa Saudi dahil tuloy-tuloy ako hanggang ngayon. Siya nagpahinga sa ng 4 years. So, bali, ano naman doon, doon naman kami sa Kubar. Ito naman ang Kubar. Anong pangalan natin ng Kubar, Brother John? Ha? Before leaving bread. Couple and Friends pa rin. Couples. So, dati CF. noon, dito bumalik na ako, may kumpanya na ako noon. Gusto ko talaga na mag-umpisa kami, di ba? Dati noon, sa Panajib ang trabaho ko, bumabalik ako doon ako sa Jesus First Ministry, pero bumabalik ako pagkahapon. Pagkahapon doon sa 3 o'clock, doon sa LBCF Damam. Kaya rin narinig ko na sa ibang mga kapatiran dito, nagtitestimony na ang one Friday, ino-offer, dapat ibigay sa Panginoon. Natitestify ko yan dati, pero yun nga dapat pala, isa lang, para makapokus ka, hindi dalawa. So, yun nga, matagal ako naglingkod doon sa LBCF Damam hanggang nagkataon na nga na... Kubar. Hanggang nagkataon na nandun pa rin ko. Sabi ko, hindi ko na mahirap na para sa akin yung dalawa. Dumating na yung punto na, kasi yung sinasabi natin na hindi tayo manatili lang sa isa ka lugar, kailangan extend natin yung bakod natin. Extend natin. So, hanggang ngayon, salamat sa Panginoon. Ito kami yung galing dito yung ministry, umusok hanggang napunta. Kasama ko to si Brother Nestor. Brother Nestor, kamaan ko lang na agapon. Dati noon. Kasama namin yung mga yan noong una pang mga panahon. Ito balik kami ito yung mga original talaga. 1980. Namumula si Pastor na yun. So, parang wala na akong naalala bro. Pero isang bagay lang ang naalala ko dati noon.
na inoper ko talaga sa Panginoon yung sarili ko. Kasi natatanda ko, pag nag-uwi ako dati noon, hindi ako gumagala, naging gala lang ko sa na marami na narating ko nung dumating ko si Mrs. Huwag mo na apil yan. No, kasi hindi talaga ako pupunta sa mga mall. Yung rasid mo na hindi ko pinapuntahan. Kami ni Pastor John, pag umuwi ako galing Cuba, galing Tanaji, pupunta lang kami sa kanila bahay, matulog. Mayroon kaming si ate, Juicy. si Jose, parang mga pusa kami, binibigyan kami ng pagkain sa labas sa pintuan. Kasi ayaw naman namin lumabas noon na siyempre yung asawa lang niya, ang asawa, ang babae, wala lalaki, yung makikisalamuhat ba, doon na kami sa loob. So, doon na dati, pagkatapos noon, madaling araw, inahatid ako nito ni Brother John papunta sa parking area. Babiyahe ako ng alauna, papuntang Tanajib. So, pali ang ano nandoon, yung buhay ko talaga dati na, talaga inoffer ko sa Panginoon at malaking tulong yung si Mrs. kasi kahit saan ako tinatawagan, Oops, saan okay ka. na. Hindi, kasi doon tayo mag-focus kay Brad. Amen. Hindi niya nagpapasalamat kami sa Panginoon. Nagpapasalamat siya sa Panginoon. Hindi pa kami nagkita noon. Bakit? Si Pastor Jorley, siya ang nauna ito 1988, tama po ba? 1988. At siya ang nagpaaral kay Pastor Joel. Praise God. Nakakita niya sa Panginoon. Yun ang hinihintay ko. Tapos pagkatapos niya, hindi pa natapos. Naka-graduate siya ng kanyang kurso na hindi daw siya nag-graduate, nagpaso nag-ato sa graduation. Hindi ako nakapaso. Buhay ko na siyang sapatos. Tatlong kurso ko, never Rich ako. ka noon. And then, after that, ayaw ko anong nangyari, pero sabi nga niya, si Pastor Jorley din ang kumuha sa kanya dito sa Saudi Arabia, 1990. Memorize niya pa, oh. Yun ang inaano ko na mag-focus yan. Laking pasalamat namin sa Panginoon na ginamit si Pastor Jorley para kay Pastor Joel na noon napasaway din siya. Gaganyan lang yan siya. Ay, ang mga namin doon sa... Yan pala ang kulang. Doon kasi siya sa iba, di ba, nakapokus. Praise God kung anong ginawa ng Panginoon. Salamat sa kay Pastor Jordan na naging pastor si Pastor Joel sa grasya ng Panginoon. At si Pastor John din yan. Kasama siya. Okay. Mas ikaw pala yung nagtatago pa sa? Oo. Pastor John pala yun. At saka, bidagdag pa yun, maliit lang pero makaano kayo. Siguro ang nadyan sa lalaki, maliban sa bisyo, na drug, nandito na sa akin dati. Sa amin naman kakapatid, ako mayroon yan, sila wala. So, ngunit salamat sa Panginoon. Nalaman yun ah. Nalaman na. Nalaman yun. Nung binata pa ako. Nung binata pa ako. Kung alam ko naman ka dito pinag-aaral sa amin. Okay, so, praise God, mayroon ka pang... So, para sa ano na lang, ako talaga nagpapasalamat, sabi ni May, nagpapasalamat ako sa kapatid ko kasi kung hindi sa kanya, wala kami ngayon. Siguro doon pa rin ako sa sapatos ko isa lang talaga. Wala talaga. Oo, talaga. Pero ngayon, purihin ang Panginoon daw nito sapatos. Gusto niya Imelda Marcos, Size 7. Dagdag ako pa kung sinasabihan ako ni Mrs., bakit bumibili ka ng sapatos? Kasi dati. Sabi ko, pagbigyan mo ako kasi hindi ko dati nakabili. Praise the Lord. Amen. Praise Tapos God. si Pastor Joel. Okay, so palakpakan natin si Pastor Joel. Ngayon naman, papatuloy niya yung Pastor June. Papaliwanag niyo po. Brother June ba siya noon? Hindi ko nga siya gaano kilala kasi yun nga. Pastor, mauntog ka? Hindi ko nakilala si Brother June dati. Sabi na, hindi tagal kasi dati ang way back Couples and Friends Christian Fellowship, for all you know, ang itong ganito na gathering, bihira ito. Nakakatuwa lang, nakakaiyak talaga anong ginawa ng Panginoon way back more than
2 decades or 3 decades ago. Yeah, 3 decades kasi 1992 pumunta, 1993 pala. Kasi 1995 nag-asawa kami 1995. So since that time, Kasama ba tayo noon? okay. Nakalimutan na. Meron ang kuha namin isang flat, nag-sharing lang kami. Ang ikuan ko lang na wala talaga kaming window. Why? Because we need to block that one para hindi marinig ang boses kahit isang sigaw lang, hindi marinig. Isang gitara lang ang amin dyan is, yun kanina na couples and friends, every Thursday ng gabi, salit-salitan kami ng bahay, mapadama, mapakubar, yun lang. Kasi parang 4-5 na couple, fellowship, Bible study lang, or parang walang formal na, walang worship service. Why? Iniiwasan namin yung maraming crowd. Magpasok ka doon, one lang. Ang bahay talagang sirado. Parang Arabic style talaga. Ganon kahigpit na, pero anong grasya ng Panginoon. Talagang sumikap, patuloy pa rin kami dahil sa grasya nga ng Panginoon. Ganon na, sabi nga doon sa hostel namin na puro babae, fruitful but barren but fruitful. Bakit barren? Disyerto ito, pero andito ang grasya ng Panginoon. Amen. So dito kami nag-grow yung nakakilala sa Panginoon. And after that, yung mga couples and friends, isa-isa na silang nakaalis. Nakalipat kami doon sa isang bahay na once a month ba yung worship service? Once a month yung worship service. Tagang tago. Si Okay. Hindi ko pa rin nakikita si Brother Junun. Asan kaya siya? Okay. Nung nakauwi na yata kami, saka lang sila nagpatuloy. So, here goes Pastor Jun. Ang kanyang kwento. Ngayon, 1999, June 6. June 6, 1999 yung pagdating ko dito. Ayun, may isang kapatiran din na nagdala sa akin sa gawain, si Brad Tony Tondo. Ayun. Tony? Yan, si Brad Tony Tondo, yun yung nagdala sa akin sa gawain. Anthony Tondo. Doon nga sa couples and pray na sinimulan nila Pastor Jorly. Ayun, bali, pagdating ng Webis, Bible study yun, yung binanggit ni si Sly kanina na iba-ibang lugar. Sa isang buwan, 4 na palipat-lipat. Kaya dahil nga para maiwasan na talaga matris kung saan nagpupunta ang kami para magkaroon ng Bible study. Pagdating naman ng Friday, mayroon ng worship service nun. Pinangunahan yun ni Pastor Marlon Padua. Ayun. Ang upuan namin doon, talagang hindi ganito. Children's chair. Maliliit. Yung habang naglalaba kayo, maliit na upuan. Yun yun. Walang sandalan? Walang sandalan, no? Wala. Yun yung ginagamit. Matibay yun? Tapos, kaya talaga sa ating gawain dati, na uso talaga yun na may pagkain. Para kung may dumating man na hindi, mga mahuhuli, May pagkain. nagkakainan. Kasi Mayroon bawal nga tayo. yung babae at lalaki together. Yun, kaya yun, ng Panginoon, nandun naman din yung provision niya. Sa bawat pagtitipon, may pagkain talaga. Kasi yun kung ano man, kung dumating man, may dumating na kalaban, may pakita na mayroon ka din dahil mayroong mga depression. Kaya yun, purihin ng Panginoon din na simulan nila Pastor Jorly yung ganong gawain, na pag may dumating na mga bago, madala talaga kaagad doon. Tama yung sabi ni Pastor Joel na takas-takas ako, kaya ang tawag nga nila sa akin noon, takasi. Hindi tikas-takas sa pagkakito. Kasi takas ng takas. Pero habang sumasama, napunta nga din sa inyo, bahay nyo, di ba? Nandun pa, nakita ko Hindi na kita kilala eh. nakita ko doon yung pangalan nila, si Jim Joe, bagong panganak doon sa, nag-keyboard ka pa nga din doon. Nag-book ka pa dati? Kanina ka pa nilalagay, Pastor. Kanina pa. Kaya nagkani Pastor Joel ngayon. Wala ka masasabi, Pastor. Oo,
bababay ako mama sa kanya. Sige, yun. Hindi, yun. Doon ako ngayon, di ba sabi niya kanina, mahirap sunduin kasi nasa 4th floor naman talaga. Tapos pag tumatok pa siya, ang nangyayari, Maliligo pa lang. hindi siya bubuksan kasi may nagsusugal doon. Kasi hindi uso ligo. May nagsusugal doon. Pero doon ko ngayon nakuha yung wisdom ng Panginoon. Nung ako na naman ang magsusundo, naintindihan ko na kayo, mahaba na yung pasensya ko dahil ako Naging ganun ganun ka din. dati. Ayun, praise God nga na mayroon nang nagkaroon na ng cellphone. Year 2000. 2000. Nagkaroon na ng cellphone. Nokia, 3210 yung pinakaunang cellphone. Yan, praise God. kulay blue. Erickson. Kaya nga kung halimbawa yung mga nauna kaya ni Pastor Jolie, kung sila yung nauna rito, kung hindi nila sinimulan din kung ano yung paglilingkod sa Panginoon, hindi natin nakabuti ng ganito. Nokia, tatutin. Bali kung titingnan natin na namana lang natin yung kung ano yung ngayon dito, gadiring natin ito, namana natin dun sa mga unang mga kapatiran na talagang kahit anong circumstances ang dumating sa kanila, talagang nagpapatuloy. Kaya kung ano yung nakikita natin kay Pastor Jolie noon at saka ngayon, yun yung gagawin natin para sa kasunod, kung sino yung susunod sa atin, meron ding masusundan, di ba? Amen. Para ma-glorify, maitaas ang Panginoon. Kaya pagdating ko rito 1999, hindi ko na nabutan si Pastor Jolie dahil nakauwi sa Pilipinas, asawa. Yun, tapos pagbalik naman niya rito, doon ko nakilala siya ng tour doon sa LBCF Alcobar. Nagiging LBCF na yun, na 2006 nagiging LBCF. Living Bread Christian Fellowship. Pero nung una, Couples and Friends, DCF. Living. Damam Central Fellowship. Pastor, nung Damam Central Fellowship. nung una tapos na CDFC. Iba yun. Damam Central, Couples and Friends, CFCF. Couples and Friends Christian Fellowship. tapos nawala yung couples kaya Single. kaya hindi na Friends siya pa lang, friends. nagiging paano yun 2006 nagiging Living Bread Christian Fellowship. Ayun, kaya andun sa pangungunan nila noon na enjoy natin yung grasya, blessing ng Panginoon at yung anong tawag nun, yung nasimula nila na pinagpatuloy nila, ganun din gagawin natin na nandito tayo ngayon. Puri ng Panginoon, si Pastor Jolie uwi ngayon. May plano ang Diyos sa kanya. Alam din talaga Ngayon? niya yan. Ngayong taon na to. Akala ko itong araw to. Pauwi na siya. Oo. Wala pa lang. Ayan. At alam naman natin din, di ba, may kung kalooban ng Panginoon, sinama ko din sa prayer to na nawa itong taon na to ay patuloy Sandali nawang lang. sagutin. Sandali, hindi ba? Dahil ang plano namin na pag nandun na kami lahat, magkita-kita pa rin kami. Wow. Amen. Para may share ba yung mga Karanasan. kung paano kumilos ang Diyos dito sa Saudi Arabia na mahigpit. Dito pa kaya sa Pilipinas, di ba? Na maluwag. Kaya sa pamamagitan ng testimony namin, Pastor Jolie, Pastor Joel, kasama si Sly, ay magiging daan yun para ma-encourage ang lahat na talagang ang choice natin ay magbigyan ng honor ang ating Diyos ng buhay. Amen. Amen. Praise God. So, praise God. Palapakan natin si Brother Pastor John Bully. So before si Juan, Brother Nestor, hindi ko rin siya naabutan. Pero nung time na yun, sige, dito ka muna, Brother Pastor. So,